Yo guys! What's up man? Welcome back to my YouTube channel. At sa video na to, pag-uusapan natin kung bakit huwag mong pipilitin yung babaeng magustuhan ka. Okay? So nakita nyo na yung nakita nyo na yung title. Siguro kaya nyo pinonood tong video na to is ganyan pa rin yung gawain nyo. Kumbaga, pinipilit mong magustuhan ka ng babae. Okay? Sa video na to, sasabihin ko sa inyo kung bakit hindi effective, kung bakit kailangan mo nang ihinto yung pagpilit sa babae na dapat magustuhan ka, na binibigay mo lahat. Kumbaga parang alam mo nang hindi nagbibigay ng interes yung babae, is pinipilit mo pa rin na magustuhan ka niya. Okay? So, first, before tayo mapunta dun sa topic na yon, gusto ko lang i-plug ulit yung aking on-demand video program called Attraction Inertia Triggers, in which doon mo malalaman on how to naturally attract women by triggering their biological buttons little by little hanggang sa ma-inlove sila sa'yo. So, you will use yung tinatawag kong attraction inertia method, in which yun yung momentum-based attraction na ginawa ko. So, if palagi kang nababasted, natotorpe, nare-reject, nafe-friend zone, then sure akong makaka-help sa'yo yung on-demand video program na yan. So kung feel mo, kailangan mo na, okay? Nasawang-sawa ka na mabasted, sawang-sawa ka na ma-friend zone, nandyan yung link sa description box. Check mo na lang, click mo yon, and sobrang mura lang yan. So, balik tayo dun sa video. So, bakit nga ba hindi mo dapat pilitin yung babaeng magustuhan ka? So, number one point, this is because attraction is non-negotiable. Okay? You can never negotiate attraction. So, a lot of guys, kapag nakita nilang hindi sila gusto ng babae, is tinatry nilang bilhin yung attention nila, yung attraction ng babae. So, what do I mean by binibili nila yung attraction ng babae? So, they are trying to double down on efforts. Binibigyan nila maraming flowers, ng chocolate. Minsan, pinapautang pa. Hinahatid sundo, hoping na one day ma-realize ng babae na in love na. Kumbaga, attracted na siya dun sa guy. However, it doesn't work. Kasi again, you cannot buy attraction. You cannot negotiate attraction. It's either 1 or 0. Meaning, either gusto ka niya, type ka niya, or hindi. 1 or 0 lang yan. Okay? So, hindi mo mababawi sa efforts, hindi mo mababawi sa niceness, sa pagiging gentleman mo, sa pagiging loyal mo, sa pagiging giving mo, sa pagiging generous mo, yung attraction. Okay? Attraction, ibig sabihin, she is sexually attracted sa'yo. Kasi if nauna yung efforts mo, yung pagiging gentleman mo, pagiging nice mo, yes, magugustuhan ka niya, pero as a friend. Okay? Kasi again, hindi siya sexually attracted sa'yo. So, you want to have that sexual attraction, yung sexual attractiveness mo. Kasi yun naman talaga yung gusto natin eh. Gusto mo siyang, ang gusto natin, makita nila tayo as someone na sexual partner. Okay, na hindi pang friends lang. If ang ginawa mo is you lead by money, or you lead by buying her things, you lead by giving more effort, you lead by being generous or being shoulder to cry on, ang mangyayari niyan is mapupunta lang sa friend zone. Kasi hindi sila sexually attracted sa'yo. Doon na pupunta yung mga lalaking nagtatry silang ligawan pero hindi nila gusto. That's why sinasabi nila, alam mo, swerte na magiging girlfriend mo sa'yo. Yung mga gano'n, nagdadrop sila ng hints. Ibig sabihin, hindi kanila gusto. So, what you need to do is you need to attract her, okay? You need to attract her before you can be supportive, nice, or be a gentleman. Okay, ulitin ko. You need to attract her before you can be supportive, nice, or be a gentleman for them. So, Joms, ano ba ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan, bago ka magbigay ng effort, bago ka na maging gentleman, bago ka na mag-invest ng napakaraming time and energy and money, you want to check if attracted ba siya sa'yo. We want to attract them first. Okay, guys, yung attraction sobrang bilis lang yan. Okay?
Yung alam agad ng babae kung interesado siya sa'yo o hindi. First impression, the way you look, the way you behave. Okay? And wag nyo ako unahin sa mga bullshit na, pogi lang yung gusto nila, mga may kotse lang o mga mayayaman lang gusto nila. No, man. Kung puro ganun lang yung gusto ng mga babae, di sana wala nang mahirap sa mundo, wala na ring pangit sa mundo. So, I've seen guys na hindi binayayaan ng napakagandang face value genes. Okay? Hindi binayayaan ng height. Pero nakaka-pull pa rin ng babae. So, sobrang daming examples dyan, men. Tumingin ka sa paligid. Yung bakit yung tatay mo ba? Hindi pogi? Yung tatay mo ba pogi? So, parang sinabihan mo na rin yung tatay mo pangit. Kung sinasabi mo, kung sinasabi mo na puro pangit lang yung, at tama ba yung logic ko dun? Mali ata. Pero yun, sana na-gets nyo na wala na sanang pangit sa mundo kung pogi lang gusto lahat ng mga babae. So, what I mean by you need to attract her before you can be supportive, nice, or be a gentleman for them is kailangan makita ka muna nila as someone na pwede lang maging sexual partner. Hindi pwede na uunahan mo ng efforts, uunahan mo ng pagiging mabait sa kanila, uunahan mo ng pagiging loyal sa kanila. Sorry about that. Kasi again, magpupunta ka sa friend zone. Okay, gusto natin na makita nila tayo as yung knight in shining armor, yung Prince Charming, yung Beast sa Beauty and the Beast. So ano ba si Beast sa Beauty and the Beast? 'Di ba? Si Beast sa Beauty and the Beast is nakakatakot, malakas, very intimidating. Okay? Ito rin yung dahilan kung bakit mas pinipili ng mga babae yung mga bad boy kaysa sa mga nice guys. 'Di ba? Yung mga nice guys always finish last, laging napupunta sa friend zone. Bakit bigla na lang napupunta sa mga bad boy, mukhang bad boy yung mga babae? It's because women are attracted to strength. And wala pang mas weak pa sa lalaking nice guy. Kasi bakit naging weak yung nice guy? Kasi nga ang ginagawa niya dahil hindi yung self-worth niya sobrang mababa, tinatry niyang bumawi sa pagiging nice, sa pagiging generous. Kumbaga kung ang ginagawa niya is he is giving to receive. Another thing, walang boundaries ang nice guy. So kahit anong gawin disrespect ng babae, okay lang sa kanya. Mas mahalaga yung validation ng babae kaysa sa sarili niya. So versus sa bad boy, bakit yung bad boy mas pinipili nila? It's because bad boy signals strength. Kayang mag-build ng tension. Pero dito, hindi ko kayo tinuturuan maging bad boy, okay? Hindi ko sinasabing saktan nyo yung mga bae, hindi ko sinasabing na maging kupal kayo. Okay? So, meron tayong tamang way. Again, ang tinuturo ko dito sa inyo yung pagiging integrated man. Integrated man, ibig sabihin, nasa gitna ka lang. Hindi ka sobrang nice, passive. Hindi ka rin sobrang aggressive, bad boy. Sa gitna lang tayo, okay? Ang tawag doon is being an integrated man. So, paano ka ba magiging integrated man? So, we want to understand that yung tinatawag nating polarity. So, polarity is the natural attraction between the feminine and the masculine. So, if gusto mo maka-attract ng feminine, yung loving, yung supportive, yung nurturing, yung very submissive, kailangan mo maging masculine. So, para siyang magnet, opposites attract. So, kung ang atake mo is parang feminine ka rin, very emotional ka, very needy ka for love, very needy ka sa intimacy. Kumbaga gusto mo palagi ng validation ng babae, gusto mo lagi yung attention ng babae. Then mas babae ka pa kaysa sa kanya. And mapupunta ka sa feminine side. And again, same pole repels. So if you want to attract the feminine, you need to be the masculine. Okay? So that's how you can attract them. Hindi mo sila mapipilit. Hindi mo mapipilit yung attraction. Hindi mo mane-negotiate yung attraction, hindi mo mabibili yan. And you can be masculine by signaling strength. Okay? Ang pinakagusto, ito ayon sa aking masusing pag-aaral, okay? Sobrang dami kong librong binasa, sobrang dami kong na-experience when it comes to dealing with women. Ito talaga yung pinaka nakuha ko na hinahanap nila. Okay? Ang pinaka hinahanap ng babae
is hindi pera, is hindi looks o mukhang artista, mukhang K-pop, hindi rin height. Okay? May ano lang yon, factors lang yon. Ang hinahanap talaga nila is strength. A man who signals strength. Kasi again, if titingnan mo biologically, there are there are security seeking creatures. Naghahanap sila ng lalaking kaya silang i-lead. So, pagkakatiwala mo ba yung buhay mo sa lalaking nagpapakita ng weakness? Ipagkakatiwala, magsusurrender ka ba or magsasubmit ka ba sa lalaking weak, mahina? Pagkakatiwalaan mo ba siya ng buhay mo? Kung ikaw yung nasa posisyon ng babae, pipili ka between a strong guy and a weak guy who will na sa kanya nakasalala yung provision, yung pagpo-provide, yung pagpo-protect and pagpe-perform. Who would you pick? A guy who signals strength or a guy who weakness, softness and weakness? That's why they are very attracted sa mga lalaking malakas ang dating. Okay? Malakas ang dating. Kasi pwedeng pogi ka pero hindi malakas yung dating mo, wala din. Hindi ka rin nila magugustuhan. Kumbaga, you will magkakaroon ka lang ng attention but hindi ka nila gugustuhin kapag once na makilala ka talaga nila. So, paano ba lalakas yung dating mo? So, instead of, for example, merong babaeng na hindi attracted sa'yo, huwag kang magdo-double down sa efforts. Okay? Huwag kang magdo-double down sa efforts papunta sa kanya. Okay? Don't double down efforts towards her. Okay? Huwag mo siyang bibigyan ng maraming flowers, maraming chocolates, and magdasal or mag-hope na bigla na lang siyang magkakagusto sa'yo. Because again, attraction is non-negotiable. Hindi mo mabibili yan. So what you can do is instead is put more efforts into yourself. That's the only way for you to attract the feminine na hindi nagkakagusto sa'yo. You want to double down sa effort sa sarili mo. Ibig sabihin, kung hindi mo na-attract yung isang feminine na babaeng gusto mo, it means na hindi ka niya nakikita as her strongest option. Okay? Na masyado ka pang weak sa mata niya. Okay? I'm saying this not to drill you down. I'm saying this para magkaroon ka ng perspective in order for you to have this, para magkaroon ka ng executable plan. Okay? Binibigyan kita ng ganung perspective para hindi ka na umasa sa babae. Okay? Para alam mo na kung ano yung gagawin mo next time. So, I want you to double down sa effort sa sarili mo kasi in that way, you will improve your strength, your masculinity. Ano-ano yung mga bagay na pwede mong gawin in order for you to improve your strength. So basically kung paano mo ipresenta yung sarili mo, how you can present yourself na mas malakas ang dating. So again, by presenting yourself better, by styling yourself, by being fit, by exercising. Next, how you can behave. Paano ka magbe-behave in order for you to display strength. Confidence. So, confidence, competence, and consistency. Yung tatlong yun. So, paano ka magiging competent? Siyempre, you need to work on yourself, your skills, your talents, your income, your status, your influence. Okay? Kasi kayang-kaya mo lumakas kayang-kaya mong palakasin yung dating mo. You just need to put on the work. Kasi again, strength, natural na may resistance yan. Kasi hindi ka magkakaroon ng strength if you don't overcome resistance. If you don't overcome yung overthinking mo, if you don't overcome yung procrastination mo, hindi ka magkakaroon ng strength. That's why mahirap siya sa simula pero very fulfilling kapag once na
Once na nagawa mo siya. Kasi again, hindi lang babae yung ma-attract mo. If you improve yourself, if nag-double down ka sa effort sa sarili mo, hindi lang babae, kundi multiple opportunities sa career mo, sa sa income mo, sa magiging social circle mo, sa mga ma-attract mong kaibigan, ma-attract mong ibang lalaki to be na gustong maging ka-network ka. I'm telling you this one, hindi lang para magkaroon ng babae. I'm telling you this one para magkaroon kayo ng mas maraming opportunity sa buhay mo. Kasi yun yung gumana sa akin. Hindi naman, walang pinanganak na malakas ang dating. Okay, walang pinanganak na ganun. Walang pinanganak na biglang charismatic na siya. No. Every person has overcome a resistance. For example, sa mga nagji-gym. Ako nagji-gym ako. Nakapag-build ako ng payat ako eh. Sobrang payat ko dati. Naka-build ako ng strength because I overcome resistance. Because the success na hinahanap mo sa babae, you will find it sa mga bagay na ayaw mo gawin. Sa mga bagay na alam mong dapat mo gawin pero nire-resist mo. Ganyan. So, yon, ganun rin when it comes to attraction. Kaya yung mga lalaki pinipilit yung babae, pilit na binibigyan ng pera, nagpapadala ng grab food, nagpapakita na mabait sila. It's because they think na wala silang ibang ma-offer. Pero yung lalaking alam yung self-worth, alam na he did the work, he gone through the deepest trenches, he gone through resistance, doon tataas yung confidence mo na yung worth mo hindi nakatali sa babae. So next time kapag may babaeng may nakikita kang babae na hindi interesado sa'yo, wag mo siyang pilitin. Because again, you cannot negotiate attraction. So yun lang, hopefully nalinawan ka sa video na to. And if you want a deeper understanding about attraction, gumawa ako ng on-demand video program called Attraction Inertia Triggers, in which malalaman mo dyan on how to naturally attract the feminine or any woman you like by triggering their biological buttons, little by little hanggang sila na yung magkagusto sa'yo. So, you will do that by using yung tinatawag kong attraction inertia method, in which momentum-based attraction siya. So, yun lang. Hopefully, you enjoyed this video and I'll see you on the next one. Like and comment and subscribe. Let's go.